Halina, Kristiyano, at ating dalawin ang Mesiyas na isinilang sa Belen. Haring dakila, Panginoon natin, halina at purihin, halina at purihin, halina at purihin ang Diyos na aliw. Today we celebrate the solemnity of the Epiphany of the Lord. Epiphany means manifestation. The birth of Jesus is meant not only for the people of Israel, but also for all nations, represented by the three wise men. Let us begin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and peace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. To prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. You were sent to heal the contrite of heart. Lord, have mercy. Lord, have mercy. You came to call sinners. Christ, have mercy. Christ, have mercy. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Luwalhati sa Diyos at maitaasa, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarama, sinasamba ka kahit sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, hari ng langit, Ama makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong nanak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, amen, amen. Let us bow our heads and let us pray. O God, who on this day revealed your only begotten Son to the nations by the guidance of a star, grant in your mercy that we, who know you already by faith, may be brought to behold the beauty of your sublime glory. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. On the first reading, the prophet Isaiah foresees the day when God will be worshipped not only by the Israelites whom he will gather from exile, but also by pagan nations. The Magi represent the gentle outsiders who come to the Lord's light. A reading from the book of the prophet Isaiah. Rise up and splendor, Jerusalem. Your light has come. The glory of the Lord shines upon you.
See, darkness covers the earth, and thick clouds covers the peoples. But upon you the Lord shines, and over you appears his glory. Nations shall walk by your light, and kings by your shining radiance. Raise your eyes and look about. They all gather and come to you. Your sons come from afar, and your daughters in the arms of their nurses. Then you shall be radiant at what you see. Your heart shall throb and overflow. For the riches of the sea shall be emptied out before you. The wealth of nations shall be brought to you. Caravans of camel shall fill you. Dromedaries from Midian and Ephah, all from Sheba shall come, bearing gold and frankincense, and proclaiming the praises of the Lord. The word of the Lord. Thanks be to God. Lord, every nation on earth will adore you. Lord, every nation on earth will adore you. O God, with your judgment endow the king, and with your justice the king's son. He shall govern your people with justice, and your afflicted one with judgment. Lord, every nation on earth will adore you. Justice shall flower in his days, and profound peace till the moon be no more. May he rule from sea to sea, from the river to the ends of the earth. Lord, every nation on earth will adore you. The kings of Tarshish and the isle shall offer gifts. The kings of Arabia and Seba shall bring tribute. All kings shall pay him homage. All nations shall serve him. Lord, every nation on earth will adore you. For he shall rescue the poor when he cries out, and the afflicted when he has no one to help him. He shall have pity for the lowly and the poor. The lives of the poor he shall save. Lord, every nation on earth will adore you. In our second reading, the Apostle Paul declares that in Christ Jesus, the loving plan of the Father is now revealed. The Gentiles become sharers with the Jews in the gift of salvation. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Brothers and sisters, you have heard of the stewardship of God's grace that was given to me for your benefit, namely, that the mystery was made known to me by revelation. It was not made known to people in other generations, as it has now been revealed to his holy apostles and prophets by the Spirit, that the Gentiles are co-heirs, members of the same body, and co-partners in the promise in Christ Jesus through the gospel. The word of the Lord. Thanks be to God. Rising, and have come to do him homage. Alleluia, 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 alleluia.
The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Matthew. Glory to you, O Lord. When Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of King Herod, behold, Magi from the east arrived in Jerusalem, saying, "Where is the newborn King of the Jews? We saw his star at its rising and have come to do him homage." When King Herod heard this, he was greatly troubled, and all Jerusalem with him. Assembling all the chief priests and the scribes of the people, he inquired of them where the Christ was to be born. They said to him, "In Bethlehem of Judea, for thus it has been written through the prophet, 'And you, Bethlehem, land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah, since from you shall come a ruler who is to shepherd my people Israel.'" Then Herod called the Magi secretly and ascertained from them the time of the star's appearance. He sent them to Bethlehem and said, "Go and search diligently for the child. When you have found him, bring me word, that I too may go and do him homage." After their audience with the king, they set out, and behold, the star that they had seen at its rising preceded them, until it came and stopped over the place where the child was. They were overjoyed at seeing the star, and on entering the house, they saw the child with Mary his mother. They prostrated themselves and did him homage. Then they opened their treasures and offered him gifts of gold, frankincense, and myrrh. And having been warned in a dream not to return to Herod, they departed for their country by another way. Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Welcome po sa Our Lady of La Salette Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Kamusta po ang inyong Pasko? Nakatanggap po ba kayo ng regalo? Nagbigay po ba kayo ng regalo? Ano pong naging reaksyon ninyo nang makatanggap kayo ng regalo? Natuwa po ba kayo? Ano naman kaya ang naging reaksyon nang binigyan nyo ng regalo? Natuwa ba kahit papana? Iba-iba ang reaksyon ng tao kapag nakatatanggap ng regalo. Siyempre may natutuwa, may natatawa, may nasusurpresa, may nagugulat, pero merong wala lang, merong nalulungkot at may nagagalit din naman. At tulad na lamang ng isang netizen na nakatanggap daw siya sa Kris Kringle ng ganito. Kasi daw ang instruction, something long. Mas matindi, ito. Noong una, tuwan-tuwa siya kasi parang nakikita-kita na niya yung forma ng niregalo sa kanya. Kulang na lang mag-isip siya, Honda ba? Suzuki ba? Yamaha? And then, eto na. Kwang, kwang. Hindi ka makapagmumura. Seriously, ano nga ba ang tipo ng regalong nakapagbibigay saya? Sapat na ba yung dapat pricey, maganda, bongga, mahalaga? Paano kung di mo naman gusto, hindi naman sakto, sukat sa'yo, di mo naman kailangan, di mo naman magagamit? Anong saysay ng mamahaling ballpen sa isang taong di marunong sumulat? Anong silbi ng mamahaling sapatos sa isang taong walang pa? Ako lang, naranasan ko yan. Napakarami nakapagregalo sa akin, nakapag una kong makita, nanlalaki ang aking mga mata kasi maganda naman, bongga. At mahal siya. Bakit ko? Paano nalaman? Nire-research ko eh. Kaya lang, nandun din ang kalungkutan kasi hindi naman bagay, hindi naman sakto, hindi naman sukat sa akin. At bagay man, sukat man,
minsan di ko naman maisuot. Kasi kapag sinuot ko, baka ang manlaki naman ay ang mga mata ninyo. Sabay maisip ninyo, dun yata napupunta donation ko. Patay tayo. Seriously again, hindi sapat yung pricey, bongga, magandang-maganda upang ang regalo ay makapagbigay saya. Manapa, malaki ang posibilidad na ang regalo ay makapagbibigay ng lugod at saya kapag ito'y sakto sa ating gusto, lalo na sakto sa ating kailangan. Yan din kasi ang magbibigay ng kaisipan sa binigyan ng regalo na pinag-isipan, pinaghandaan talaga, sineryoso, kinarir, yung pagbibigay sa kanya ng regalo. Biruin mo, inalam. Yung gusto niya, inalam. Yung kailangan niya. Suddenly, yung regalong binigay sa kanya ay nagiging parang expression ng thoughtfulness, ng care, ng concern, at pagpahalaga nung nagbigay sa kanya. Iyon ang regalong nakapagbibigay lugod at saya. Bakit ba yan ang ating pinag-uusapan? Bakit nga? Nasa panahon pa rin tayo ng Kapaskuhan. Kaya't nandyan pa rin ang mga Christmas decors. Pwede pa rin tayong kumanta ng mga awiting pampasko. Mga ninong, mga ninang, hindi pa rin kayo ligtas. Sa mga kumare sa mga inaanak niyong binubuyo na sinasamahan ng mga kumare ninyo. Minsan di mo na malaman kung kanino ka may utang. Sa inaanak mo, sa kumare mo. Gayun din naman, panahon pa rin ang pagbibigay ng regalo. Napansin ba ninyo sa ating ebanghelyo, may mga nagbigay ng regalo kay Kristo, ang mga mago. At kung susuriin po ninyo, aba, sakto yung regalo. Galing. Sa-isahin natin, gold, ginto. O di ba kapag gold, pang royal yan, pang king yan. Hari si Kristo. Incenso, frankincense. O di ba yan ang ginagamit mula noon hanggang ngayon ng pare sa templo, pare sa simbahan. Pare si Kristo, sapagkat basically ang pare ay tagapamagitan ng Diyos sa tao. Mir, ginagamit dating pangimbalsam. Yan ang gagamitin, ipapahid sa katawan, sa mga labi ni Kristo matapos ang kanyang kamatayan sa Kalbaryo. Sakto! Pero kung isipin ninyo, sino ba ang nagsimula ng pagbibigay ng saktong regalo? Di ba ang Diyos? Kailangan natin ng tagapagligtas. Kaya ibinigay sa atin si Kristo, ang Mesiyas. Kinailangan ni Kristong magkakatawang tao ng isang ina, hindi basta babae, hindi basta ina, kundi inang malinis at mapagtiis, mabuti, mabait. O di ibinigay sa kanya bilang regalo si Maria, bukod pinagpala sa babaeng lahat. Kinailangan din siyempre ni Maria ng isang lalaki sa tabi niya na magtatanggol sa kanilang mag-ina. Kaya ibinigay si Jose bilang regalo sa kanila. Napakabait ni Jose. Kinailangan, halimbawa din, ni Elizabeth, ng lalaki sa buhay niya, na dadamay sa kanya kahit hindi niya mabigyan ng anak sapagkat bawg siya. Kaya ibinigay sa kanya ng Diyos, si Zacarias. Likewise, kailangan ni Zacarias ng isang partner na tulad niya kalugod-lugod din sa Diyos. Na mag-aalaga sa kanya, na magmamahal sa kanya, kaya ibinigay sa kanya bilang regalo si Elizabeth na asawa niya. Gayon din naman, kinailangan ng mag-asawa ng mag-aalis ng kadustaan sa mata ng iba para sa kanila. Kaya ibinigay sa kanila si Juan Bautista. And that can go on and on and on and on. Mula noon hanggang ngayon, ganyan ang Panginoon. May mga saktong ibinibigay na regalo. Sana
maidugtong natin yung kalidad ng buhay natin ngayon. Sana pwede nating idugtong. At ibinigay ako ng Diyos sa asawa ko para alagaan ito. At ibinigay ako ng Diyos bilang regalo sa magulang ko para tulungan ito. At ibinigay ako ng Diyos bilang regalo sa kapatid ko para alalayan ito. At ibinigay ako ng Diyos bilang regalo sa parokya ko para gabayan. Sana kaya natin at pwede natin at okay lang na idugtong natin ang sarili natin bilang regalo sa listahan ng mga regalong binibigay ng Diyos sa mundong ito. Naalala ko tuloy yung isang mister na very faithful and responsible naman. Pag-uwi niya galing ng trabaho, bigla niyang naalala sa may pintuan ng bahay nila. Oo nga pala, anibersaryo nilang mag-asawa, hindi man lang siya nakabili ng regalo. Dahil medyo madiskarte, nakita niya. Doon sa may bintana nila, may pulang tali. Ginupit niya. Ginawa niyang ribbon. Nilagay niya sa may bandang ulo niya. Ganyan, no? Sabay katok. Bukas naman si Mrs. Ano naman bang kalukuhan yan? Sabi ng Mrs. sa kanya. Sabi niya, pasensya na. Nga pala, anniversary natin. Happy anniversary. Di ako nakabili ng regalo. Pero pwede ba? Ako na lang ang regalo. At yan ang palusot ng mga kuripot. Hindi, joke lang. Pero kung siseryosohin natin yon, sa mga Mr. at Mrs. narito, regalo nga ba talaga kayo sa asawa ninyo? Sa mga magulang narito, masasabi po ba ninyo na regalo kayo sa mga anak ninyo? Sa mga anak na tulad ko, regalo ba tayo sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid, sa ating kaibigan, sa mga taong nakakasalamuha natin? Yun bang kahit wala silang mga mamahalin at magkarang mga bagay, ay kasama ka naman nila sa kanilang buhay. Yun lang sobra-sobra na okay na sapagkat saktong regalo ka para sa kanila. Amen? Sana nga nakakasagot tayo ng amen. Sana nga maiko-consider natin ang ating sarili bilang regalo. At saludo ko sa iyo, sapagkat alam ko na mahirap ang kalagayan mo. Mahirap maging regalo. Masarap lang pakinggan. At sabihin, halimbawa, ng kapamilya mo patungkol sa iyo, hulog ka ng langit sa amin. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Butit nandiyan ka. Sarap pakinggan nun. Blessing ka sa pamilya. Sarap pakinggan nun. Yung natutuwa sila dahil nandiyan ka. Pero mahirap panindigan. Kasi pag pinindigan mo, ibig sabihin nun, tutugon kang lagi sa kanilang pangangailangan. Kailangan ng pera. Kailangan ng aako sa responsibilidad. Kailangan ng mabait. Kailangan ng susuporta. Kailangan ng magpapasensya. Kailangan ng mamamagitan. Kailangan ng iintindi. Kailangan ng gagabay. Kailangan ng magpapatawad. Kailangan ng magmamahal. Kailangan ng magsasakripisyo. Ikaw, di ba't meron ka rin namang pangangailangan? Kung natatandaan po ninyo sa sermon ko noong nakaraang linggo, sinabi ko, bagamat kakayanin ng isang breadwinner ng pamilya, mahirap din para sa kanyang mag-isa kasi nga, dapat lahat ng miyembro sa pamilya, kaya nga tinawag na pamilya. Ikaw lang ba ang regalo sa kanila? Di ba't dapat pati na rin sila? Kaya mahirap kung lagi na lang ikaw talaga. Pero, sinabi rin natin nung nakaraang linggo, kakayanin mo. Kung wala kang choice, kakayanin mo ito. Kasi, bago ka ibigay ng Diyos bilang regalo sa pamilya mo, pinag-isipan na niya yon. Pinag-isipan ka niya bilang regalo. So sa kanyang pag-iisip, hindi lang niya inisip ang kapakanan ng pamilya mong. Inisip din niya ang kapakanan mo. Inisip niya, kaya mo ba? Hindi ka niya ilalagay sa iyong pamilya kung hindi mo kaya. Kung nakita niyo sa Facebook or sa TV yung report na kamakailan, mayroong spacecraft na inilapit ang NASA
Sa araw, ang magiging tanong mo doon, buti hindi natunaw. Tanga ba naman sila? Ilalapit nila yung spacecraft sa araw kung walang materyales na matibay. Siyempre, bago ilapit yon sa misyon na ganon, pinaghandaan mo, kinilatis muna ang materyales ng spacecraft na yon. Ang sabi sa Psalm 139:13, pinorma ka na niya sa sinapupunan ng iyong ina. Lahat ng sangkap siyang naghayag para mabuo ka. So sa sinapupunan ng iyong ina, sinangkapan ka na niya, pinorma ka na niya in such a way na kakayanin mo na maging regalo sa iyong pamilya. Yung ba napansin kahit na may mga pagkakataong parang ayaw mo na at may mga pagkakataong sinabi mo, ayoko na! Hindi mo naman mapigil ang sarili mo eh. Kasi you were wired for that. Nilikha ka talaga ng Diyos ng ganun. Nang may malaking puso. Kasi ikaw ay regalo sa iyong pamilya. Kaya, kang mag-alala. Napapagod ka lang. Pero sa totoo lang, kaya. At tutulungan ka rin naman niya. Sa misang ito, mga kapatid, na inaalala natin ang pagpapakita ng Panginoon sa mga tao sa pamamagitan ng anghel, sa pamamagitan din ng tala. Anghel para sa mga pastol, tala para sa mga mago. Ano man doon, pagdasal natin yung mga anghel at tala sa buhay natin. Yung mga anghel at tala sa buhay natin na dahil sa kanila, ang Diyos ay nakikita natin. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na misang ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat mahal niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat mahal niya ako. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pigit natin ang ating mga mata. Panginoon, salamat sa pagbibigay mo sa akin bilang regalo sa pamilya ko. Salamat sa oportunidad na binibigay mo. Salamat sa mga trabaho na binibigay mo, sa mga racket na binibigay mo. Salamat dahil hindi ako nagkakasakit ng maluba. Salamat sa pagkat malakas naman ako, kaya ko pa. Pero pinagdarasal ko rin po ang bawat miyembro ng aking pamilya kasi naniniwala ako, hindi lang naman akong regalo sa kanila. Ikaw ang pumili sa kanila at sa akin para sa kanila. Kaya naniniwala akong regalo din sila sa akin. Sana maramdaman ko naman yun. Yung suporta nila, yung tulong nila, kahit yung pagpapahalaga na lang nila. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan niya. Hallelujah! Purihin ang Diyos.
Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi pababayaan ng Diyos ang regalo niya sa bawat pamilya. Pananatilihin niya ang sinag ng taong ito. Pananatilihin niya ang biyaya sa buhay ng taong ito. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. May dahilan kung bakit nandyan ka. Napapagod ka lang, mamahinga ka lang. Kaya mo yan. Tutulungan ka niya. Kasi siya ang nagbigay sa iyo, sa inyong pamilya. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginnings, now and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, The Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Offertory. Sa'yo po ng langit, sa'yo rin naman ang lupa, ang buong daigdig ay ikaw ang may likha, lahat ng naroon sa'yo ay nagmula. Sambahin ang ninyong tila nahihimbing sa kandungan ni Maria. Doon natin ilagay ating handog at panalangin. Mapalad nga ang tao sa iyo'y sumasamba. Sa pagsamba nila ay inaawitan ka at sa pag-ibig mo namumuhay sila. Sambahin
sa mag-anak, kay Kristo tayo'y magmahal. Mag-atay tayo ng handog, tanda ng ating pasalamat, tinapay at alak, tanda ng pag-ibig, ialay sa Ninong Yesus. Buhay Kristiyano, kay ganda kong nagbibigayan. Buhay sa mag-anak, kay Kristo tayo'y magmahal. Buhay Kristiyano, kay ganda kong nagbibigayan. Buhay sa mag-anak, kay Kristo tayo'y magmahal. Alay namin sa Paskong dumating, sa pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin, manatili kami tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwang kapatid, bubunga ng buhay na iyong bigay. Alay namin sa Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin, manatili kami tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God, the loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Look with favor, Lord, we pray, on these gifts of your church, in which are offered now not gold or frankincense or myrrh, but he who by them is proclaimed
sacrificed, and received Jesus Christ, who lives and reigns forever and ever. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Let us Lord. give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, for today you have revealed the mystery of our salvation in Christ as a light for the nations. And when he appeared in our mortal nature, you made us new by the glory of his immortal nature. And so with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory, as without end we acclaim. Holy, 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 Lord, Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like a dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of our faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, Dennis our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy, especially those for whom we will now pray. Let us bow our heads and in silence we pray for our departed loved ones. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan.
taught us to call God our Father, and so we have the courage to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your spirit. Let us offer one another the sign of God's peace. Ang payapaan, His Spirit. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Grant us peace. Behold, Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
iyong natanggap. Ngunit nais kong ipaalala sa inyo na ang Pasko'y kaarawan ni Kristo. Panginoon, maligayang bati sa'yo. Handog ko ang aking puso sa pagmamahal ay dalisain mo upang maging katulad ng sayo. Palamutit mga Christmas tree ay nangahanay nagdiwang muli. Ngunit mayroon bang isang sabsaban kung saan naroon si Kristong dahilan ng Pasko? Panginoon, maligayang bati sa'yo. Handog ko ang aking puso sa pagmamahal ay dalisain mo upang maging katulad ng sayo. Panginoon, maligayang bati sa'yo. Handog ko ang aking puso sa pagmamahal ay dalisain mo upang maging katulad ng sayo. Sa langit ay narinig ang mga awitin, ang lahat ng anghel ay nagdiriwang, ang mga nagtatanong na pastol na kawan ay napukaw sa kanilang pagkahimlay. Noel, 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 Noel. Sumilang ang hari ng Israel. Sumikat sa silangan ang talang wakinang, nagbigay liwanag sa sandaigdigan. Yaon na siyang tanda
Let us pray. Oh, go before us with heavenly light, O Lord, always and everywhere, that we may perceive with clear sight and revere with true affection the mystery in which you have willed us to participate through Christ our Lord. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa inyong mga tinutulong, sa inyong makakayanan. Soon, i-update ko po kayo sa mga pinapagawa pa po nating chapels. Maraming pong salamat sa pagtangkilik sa souvenir shop, sa mga nag-aali ng alkansya, sa pagtangkilik sa mga produkto ng Three Nails and a Crown, at sa pag-share ng ating mga reflections, mga live masses, and mga videos. Salamat po sa inyo. Salamat din sa mga kasama natin sa online at sa abroad at mula pa sa ibang lugar, sumusuporta rin sa atin. The Lord be with you. And with your spirit. And may God bless us, including our families. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go in the peace and love of Jesus Christ. Thanks be to God. Salamat din. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Salamat po. Yung mga magpapabless po ng religious items,